I-track ang progress mo. Mag-journal o gumamit ng app para makita mo ang mga maliliit mong tagumpay. Kapag nakikita mo ang progress, lalo kang ma-inspire na magpatuloy. I-celebrate ang mga tagumpay. Kahit maliit lang, kilalanin ang mga ito. Ang pagpapahalaga sa mga tagumpay ang nagpapalakas ng loob mo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi sprint, kundi marathon. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis ka umusad, kundi kung gaano ka katagal magtatagal. Kaya huwag magmadali, huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat maliit na hakbang, mas lalapit ka sa taong gusto mong maging. Kung handa ka nang magsimula, gawin mo na ngayon. Hindi kailangang perfect, sapat na gumawa ka ng simula. Ikaw ang may control sa iyong buhay, gawin mong makabuluhan bawat araw. Number 3, lumago sa gitna ng discomfort. Alam mo ba kung saan talaga nangyayari ang tunay na pag-unlad? Hindi ito nangyayari sa comfort zone, hindi sa mga bagay na sanay ka na, madali o walang hamon. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag lumalabas ka sa lugar kung saan ka komportable. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang hirap sa buhay ay parang training ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang mga pagsubok at paghihirap ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo tumitibay at doon tayo mas lumalalim bilang tao. Pero bakit nga ba maraming tao ang natatakot sa discomfort? Kasi mahirap ito, nakakakaba, nakakapagod, madali tayong mapagod, lalo na kapag paulit-ulit ang hirap na nararanasan natin. Minsan gusto na nating sumuko at bumalik sa dati, sa lugar na kilala, kahit na hindi tayo lumalago doon. Pero tandaan mo, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging komportable, kundi sa pagiging matatag. Isipin mo ito, lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ay dumaan muna sa hirap. Natututo kang magsalita sa harap ng tao, pero kinabahan ka muna. Nakapagsimulang mag-ipon, pero tiniis mo muna ang mga gastusin. Naging matatag ka, pero bago yon, maraming pagsubok kang dinaanan. Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, kailangang tanggapin mo ang discomfort. Hindi ito kalaban mo, isa itong guro. Discomfort ang nagtuturo sa iyo ng mga mahahalagang aral. Discomfort ang nagpapalakas ng iyong karakter at disiplina. Kapag hinarap mo ito, napapalawak mo ang iyong kakayahan, napapalakas mo ang iyong loob. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang bagay na gusto kong gawin pero natatakot ako? Maaring ito ay pakikipag-ayos sa taong may tampu sa iyo, pag-a-apply sa bagong trabaho, pag-share ng gawa mo online, o kahit simpleng paglabas mag-isa para subukan ang bago. Ano man iyon, subukan mong gawin ngayong linggo, kahit maliit lang na hakbang. Hindi kailangang biglaan o sobrang laki. Pwede mong simulan sa simpleng paraan tulad ng pagme-message muna sa isang tao, pagre-research tungkol sa gagawin mo. Ang mahalaga, harapin mo ang takot mo, huwag mong iwasan. Kapag tinanggap mo ang discomfort, unti-unti mong mapapansin na mas lumalakas ang iyong loob. Mas nagiging madali ang mga dating kinatatakutan mo. Ang mga hadlang na dati ay tila napakalaki. Ngayon ay unti-unting natitinag. Dumadating ang araw na yung dating kinatatakutan mo, kaya mo na. Parang unang araw mo sa school o unang job interview. Kinabahan ka noon pero ngayon normal na lang iyon dahil hinarap mo, inulit mo at hindi ka umatras. Kaya sa susunod na matakot ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay chance para ako'y matuto at lumago? At kung oo ang sagot, gawin mo kahit mahirap. Kung natutunan mong yakapin ang discomfort, magiging mas matibay ka sa kahit anong pagsubok. Lalo kang magiging handa sa mga hindi inaasahang hamon ng buhay. Kapag tinanggap mo ang mga mahirap na sandali, magiging mas malinaw ang iyong pananaw at mas malakas ang iyong paninindigan. Tandaan, ang comfort zone ay lugar ng pahinga, hindi ng pag-unlad. Kaya kung gusto mong gumaling, tumatag at maabot ang mga goals mo, kailangan mong matutong yakapin ang hindi komportable. Dahil sa bawat takot na hinarap mo, may bagong tapang na nadagdag sa iyo. Ngayong linggo, subukan mong gawin ang isang bagay na kinatatakutan mo. At pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo, lumago ako ngayon. Number 4, araw-araw mahalaga. Ang buhay ay parang isang lubid at bawat araw ay isang hibla, manipis, mahina, pero kapag pinagsama-sama, nagiging matibay, matatag at makapangyarihan. Kapag ginamit mo ang araw mo ng tama, lumalakas ka. Pero kapag sinayang mo ito, unti-unti kang humihina kahit hindi mo agad napapansin. Isipin mo, ilang araw na ba ang dumaan na parang wala lang? Madalas nating sinasabi, mamaya na lang, bukas na lang ako magsisimula. Pero ang totoo, yung bukas na yon madalas
hindi na dumarating. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, isipin mong pribilehiyo ang bawat umaga na ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, ang bawat paggising ay hindi basta-basta lang. Ito ay bagong pagkakataon para magbago, para gumawa ng tama, at para unti-unting mapalapit sa taong gusto mong maging. Tandaan mo, may mga taong hindi na nagising ngayong araw, pero ikaw, buhay ka, gising ka, may oras ka pa. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Simulan mo ang araw sa tanong na ito. Ano ang pwede kong gawin ngayon para maging mas mabuting ako? Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng bagay lang, maglakad o mag-exercise, kahit 10 minuto. Kumustahin ang isang mahal sa buhay. Uminom ng maraming tubig. Tapusin ang matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mahalaga, gawin mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas ay hindi sigurado. Pero ang ngayon nasa kamay mo. Kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka hindi ka talaga makapagsimula. Walang perpektong oras. Ang meron lang ay isang desisyon na simulan na ngayon. At bago ka matulog mamayang gabi, tanungin mo ang sarili mo. May nagawa ba akong kahit isang bagay ngayon para sa sarili kong ikabubuti? Kung oo, kahit maliit lang i-celebrate mo yan. Dahil ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang, kundi mga maliliit na hakbang, araw-araw. At kung wala kang nagawa ngayon, ayos lang. Pero huwag mo na ulitin bukas. Gamitin mo ang pagkukulang mo bilang paalala, hindi para saktan ang sarili, kundi para itulak kang magsimula ulit. Tandaan, ang tunay na pagbabago nagsisimula sa isang simpleng desisyon na hindi mo sasayangin ang araw mo. Kaya bukas, pagkagising mo, tanungin mo ulit ang sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon para umangat kahit kaunti? At kapag may naisip ka, huwag mo nang antayin ang perfect mood o inspiration, simulan mo agad. Number 5, ang pag-unlad ay hindi selfish. May mga pagkakataon ba na gusto mo lang ayusin ang sarili mo, pero may nagsabi sa'yo, ang selfish mo naman, parang mali kapag inuuna mo ang sarili mong kalusugan, kapayapaan o pangarap? Pero eto ang totoo, ang pag-aayos sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, kung gusto mong tumulong sa mundo, unahin mong ayusin ang sarili mo. Ibig sabihin nito, kung gusto mong maging mabuting anak, magulang, kaibigan o partner, dapat maayos ka muna. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, nalilito, o ubos na ang lakas? Paano ka magbibigay ng payo kung ikaw rin ay gulong-gulo? Paano mo aalagaan ang ibang tao kung ang sarili mo ay hindi mo maalagaan? Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kaya kung gusto mong maging mas mabuting tao para sa ibang tao, kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay paghahanda sa sarili para mas may maibahagi ka sa iba. Isipin mo na lang ang 2 baso, isang puno ng tubig, isang halos walang laman. Sino-sino ang kayang magbigay ng mas marami? Siyempre, yung basong puno. Ganon din sa buhay kapag buo ka, malusog, malinaw ang isip, at may katahimikan, mas kaya mong magmahal, mag-alaga, at umintindi. Halimbawa, kapag malakas ang katawan mo, may energy kang tulungan ng pamilya. Kapag maayos ang emosyon mo, mas kalmado kang humaharap sa problema. Kapag may oras ka para sa sarili mo, mas may kalidad din ang oras mo para sa mga mahal mo sa buhay. At ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mong pag-aalaga sa sarili. Hindi mo rin kailangang humingi ng sorry kung minsan inuuna mo ang sarili mo. Ang mga totoong nagmamahal sa iyo, maiintindihan nila yan una, at sa bandang huli, makikinabang din sila sa pagbabago na ginagawa mo. Kaya simula ngayon, alisin mo na sa isip mo na mali ang unahin ang sarili. Gawin mo ito para mas lumakas ka, mas makapagbigay ka, mas makasama mo ang mga taong mahalaga sa iyo ng buo ang loob. Tandaan, ang pag-unlad ay hindi selfish. Ito ang daan para mas marami kang matulungan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip, ayusin mo ang sarili mo dahil yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iba. Madalas nating nakikita sa lipunan ang maling pagkaintindi sa salitang selfish. Parang masama ito, pero sa totoo lang, may 2 klase ng selfishness, ang destructive at ang constructive. Ang destructive selfishness ay yung sobra at walang pakialam sa iba. Pero ang constructive selfishness ay yung pag-prioritize mo sa sarili mo para makapag-grow. Para kapag handa ka na, makatulong ka ng mas malaki sa iba. Kapag pinabayaan mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng kakulangan sa enerhiya
lakas at emosyonal na kapasidad.